Nag-enroll ako sa fine art. Akala ko, tuturuan kami. Actually, na-crush talaga yung confident ko talaga. Arts? May pera ba dyan? Like, people will drag you down and then question your worth. Ako, maingay pa nga lang ko sa kanila. Ay nako, biglang naging family issues. Nakita ko na magaling sila. Mas lumaban ako. Mas, ano naman kung magaling ng gawa nila? Eh di, pakitaan ko rin kayo. Kaya, digital lang yan. Di ka naman marunong mag-drawing talaga. Napakaliit ng tingin nila sa art. Never stop growing. Never stop innovating and adapting to new skills and platforms. Bakit yun? Pwede mo namang gawing hobby. Bakit gagawin mo siya profession? Actually, maraming issue sa arts. Nung nag-enroll ako sa fine art, akala ko, tuturuan kami. Actually, na-crush talaga yung confident ko talaga. Arts? May pera ba dyan? Like, people will drag you down and then question your worth. Ako, maingay pa nga lang ko sa kanila. Ay nako, biglang naging family issues. Nakita ko na magaling sila. Mas lumaban ako. Mas, ano naman kung magaling ng gawa nila? Eh di, pakitaan ko rin kayo. Kaya, digital lang yan. Di ka naman marunong mag-drawing talaga. Napakaliit ng tingin nila sa art. Never stop growing. Never stop innovating and adapting to new skills and platforms. Bakit yun? Pwede mo namang gawing hobby. Bakit gagawin mo siya profession? Actually, maraming issue sa arts. Nag-enroll ako sa fine art. Akala ko, tuturuan kami. Actually, na-crush talaga yung confident ko talaga. Arts? May pera ba dyan? Like, people will drag you down and then question your worth. Ako, maingay pa nga lang ko sa kanila. Ay nako, biglang naging family issues. Nakita ko na magaling sila. Mas lumaban ako. Mas, ano naman kung magaling ng gawa nila? Eh di, pakitaan ko rin kayo. Kaya, digital lang yan. Di ka naman marunong mag-drawing talaga. Napakaliit ng tingin nila sa art. Never stop growing. Never stop innovating and adapting to new skills and platforms. Bakit yun? Pwede mo namang gawing hobby. Bakit gagawin mo siya profession? Actually, maraming issue sa arts. Nung nag-enroll ako sa
How's it going, creators? I welcome you to the Creatives Podcast. We're here to steal your attention, replace it with discussion, and leave you with lessons to aid you in your venture into the creatives journey. So welcome to the Creatives Podcast, your go-to source for creativity. And in this episode, we'll explore how new creatives enter the industry. And join us today as we explore digital arts, because we will discuss the challenges and opportunities faced by digital artists and share insights from an industry professional. So, digital arts has revolutionized the creative landscape, offering limitless possibilities for artists to express themselves. So, nag-evolve from traditional to digital. So, in this episode, we will delve into the intricacies of the digital art industry. We'll discuss the challenges faced by digital artists, such as the constant need to adapt to new technologies. Talking about adaptation to new technologies from traditional to digital, no? And the struggle to monetize their work. So, for us to know this, we invited our in-house and a professional creative to further our knowledge. So, first, let me introduce to you our co-host, Sandrel Belrantes. Okay, so the screen is yours. Hello guys. So it's me, Sandrel, and I'm one of the in-house digital artists here in the Creatives, and I am myself a digital artist who has also delved into other mediums. So that's it. Yes, sir. And thank you for that wonderful introduction. So, today we will be with someone that has been passionate about art since 15 years old. Guys, since 15 years old, she has been honing their skills through countless hours of practice. So from humble beginnings, taking on small portraits commission, they've grown into a sought-after artist, collaborating with renowned clients and showcasing their works at prestigious events. So, let me introduce to you, our guest will be no other than Miss Elise Quizora. Hello, guys! So, the screen is yours. Please introduce yourself. My name is Marceline Elise Quizora. So, I really have a full name na mahaba, pero you can call me Alicia, Basyang, marami. So, andito ako ngayon sa Dubai. So, nagkasalisi pa kami ng oras. So, nagkaka-confusion kami. Nakakalimutan ni Mr. Angelo na sa ibang bansa pala ako. So, ayun, andito ako to share my own experience, my own lesson, yung mga self-learn ko, self-taught, like lahat ng mga natutunan ko outside school na natutunan ko lang sa experience. So, sana makatulong, and thank you for having me. Thank you so much. I really appreciate it. Yes. Thank you very so, much. konting behind backstory lang, konting flashback lang for our viewers, no? Okay. Kasi kanina si Elise, or tinatawag ko as ate siya kasi siya, pinsan ko siya. Okay, FYI lang, FYI lang. Pinsan ko yan. So, art runs in our blood talaga eh. Pero yan. So, kanina nagkaroon lang kami nung mga trouble, miscommunication sa time. Para kaming Mars and planet Earth. Binibilang ko lagi. 2 p.m. daw sa Pinas, so ako aatras. So, binibilang ko siya. Kasi dapat talaga, medyo later on pa to. Yun nga, sa mga backstory. Kaso may gig ako mamaya. And ayoko naman na nagmamadali sa podcast. So, maganda yung chill lang. Oo, chill lang. Ayoko naman yung tingin ako sa oras, diba? So, pangit naman yun. Yes, sir. So, ayun ang kwentong GMT namin. Nag-calculate pa ng mga GMT and time zone, eh, no? Oo. So, yun. So, with that being said, all those backstory, nakilala nyo na ang ating guest. With that said, we are really honored to have you here in our podcast. So, let us start the Creative Exchange. A quick fire Q&A where creative ideas and insight are shared and sparked. Okay, so our first question, no, parang mas makilala pa natin si Elise. So, who are you outside of the creative world? As in, sino ba si Elise bago maging artist? Yan. Okay. Okay, sino ba ako? Actually, matagal na ako artist kasi I was born with it. Like, yung talent ko. Tapos yung father ko, artist na rin siya.
So, it's been my personality for a while. Pero hindi ko na siya I think, na-practice ko siya mga later on na. So, sino ba ako outside arts? Um, Isa akong makulit na estudyante. Makulit ako. Hindi naman ako pala-aral eh. Ano ba? Ngayon, naghahanap ako ng ibang hobbies. Kasi nga, like, it's all my life. Ito yung ginagawa ko. So, nag-run ako, to swim. Ay, naghahanap ako ng mga ibang hobbies. So, outside arts, I'm a teacher sa primary. And then, triathlete. Tapos, ano pa ba? Ayun, makulit lang. Mahilig sa music. Pero like, ang hirap kasi parang hindi ko na siya masiseparate with me kasi all my life, like since bata pa ako, I was molded to that kasi nga, sobrang laki ng influence ng father. Like, when you have a father na growing up, na ganon. So, all your life, you will be like that. So, mahirap siya i-separate. So, nakadikit na talaga siya sa akin. Ayun. Yeah. Knowing Tito Roland, tama ba? Tito Roland, tama? Oo. Kasi kada family gathering, talagang siya yung star of the star of the reunion eh. May guitar, kakanta, mamaya. Pasimuno. Yeah, pasimuno. So, yeah. So, nakilala na natin si Elise kung sino ba siya sa outside of the creative world. So growing up naging nature na talaga yung art sa iyo. So since naging nature mo siya, kailan mo na discover yung spark na or yung idea na ay gusto kong i-pursue yung digital arts. Kasi nandun ka sa nandun tayo sa nature na yun ng arts, may music and all. Kasi musikero din si Tito Roland, 'di ba? Yes. Oo. Sobra. So, yun. So, saan mo na, kailan nag-spark yung idea na, ay, gusto kong i-pursue yung arts? Yeah. Digital? Yung hindi nga pala. Kasi, di ba, nag-start ka sa traditional? Tama ba? Yes, traditional talaga. Oo. So, yung digital, siguro under pressure na lang siya kasi yung digital, na-learn ko siya super late na. I think, second year college na ako. So, yung age ko around 19, 8. Parang super late na siya kung iisipin mo kasi that time more on pencils ako. So nung nag-enroll ako sa fine arts, akala ko tuturuan kami kung paano mag-digital art or like akala ko tuturuan kami paano like more tips, ganyan. Pero nung nag-enroll na ako sa fine arts, actually na-crush talaga yung confident ko na ganyan talaga. Kasi akala ko like they will teach me, ganyan. Pero hindi. Kasi nung nasa field na ako ng fine arts, wala akong kaalam-alam sa digital. Like, even using stylus or how to put layer on, wala akong idea. So, napag-iwanan ako nung college. And then, dumating ako sa point na nangungulit ako sa mga kaklase ko or kahit ka-orgmates ko. Naturuan ako. Kasi, wala talaga akong, like, yung mga pinapasa kong plate, sobrang oh my God, ang papangit. And then, sinasabi talaga ng professor ko yun, na super ugly talaga nung magawa ko, ganyan. And then, at that time, wala pa akong gamit. Kasi nga, more on traditional ako, di ba? So, nilaban ko yon. So, ang tagal, yung mga kaklase ko, ang gagaling na, nakakagawa na ng mga super big stuff. Then ako, nag-start yung driven ko sa digital nung, I think, natutunan ko na siya. Like, na-appreciate ko na yung, yung portability, yung convenience, yung mga techniques. So, yun, 19, second year college na talaga. Super late na. Kasi mga yun, nag-start na yun, mga high school pa eh. High school pa lang. Kasi merong mga course na digital arts. Nag-enroll ako sa graphics design dito sa Dubai. So, meron ako another course. So, pinagsabay ko yon kasi wala akong alam kahit sa Photoshop, kahit sa mga stuff. Wala talaga. Super late bloomer ako sa digital. As in zero talaga. So, you're part of that population ng mga artists na from traditional, nag-convert into digital.
Kasi maraming mga traditional artists, hindi ko naman nila lahat, but I know a few of them na traditional artists sila. Tapos dahil na ano yung tag dito, nagpo-popularize yung digital arts, parang nawawalan sila ng confidence. And actually, mayroon pa ibang artist na dinidiscriminate nila yung digital art, which in fact mali. Kasi iba yung goal nila. I mean, pagkaibang lane. Kasi nung ako traditional talaga ako, more on portraits, oil paint, ganyan. So, nung una, hindi ko na-appreciate yung digital art. Pero actually, digital art is really good. Hindi siya threat sa art community. Yeah. Kasi, ayun nga, ayun yung parang maling concept, maling perspective towards digital arts na, ano yan? Tawag yan? Ibang linya yan. I mean, mas maganda pa rin yung traditional arts. Yung parang ang bias. What's your thought about that? Actually, yung patungkol dun sa ganun. Yung thought ko kasi doon, maganda ang traditional kasi very classy. But actually, you have to learn first traditional before you actually do digital. Kasi lahat ng basic foundation, makukuha mo sa techniques. Kailangan maramdaman mo yung papel, kailangan may alam ka sa mga texture ng lapis, paano yung tamang pagtatasa. Kasi I don't use sharpeners, I use cutters and knife. So, talaga, may ganun technique pala. Oo, kino-customize ko yung length and sharp nung mga lapis ko. So, yung iba mawiwirduhan na, ano ba tong pencil case mo? Kasi talagang tapyas-tapyas eh. Kasi ako, ganun talaga ako mag-cut. Hindi ko siya ginagang kasi isang round lang yun. So, anyway, yung sa traditional kasi, you have to learn basic first. Andun lahat ng basic. So, andun lahat. Kailangan mo siyang pagdaanan. Yung digital, it's something like level up na. So, kailangan ma-learn mo siya, especially ngayon sa society natin and sa era natin na growing, nag-i-improve, tumatakbo ang mundo, you have to makisabay ka doon, Hindi siya threat. Kasi actually, digital art is really good. Kasi nung na-realize ko siya kung how convenient, how, portable it is to bring around. Plus, ang magiging opinion ko doon, yung ibang artist na binabash yung mga digital artists, no, it's not okay. Yeah. Kasi, may ibang serve siya. May iba siyang purpose din. So ako, nagka-traditional ako, nagdi-digital din ako. Nothing, walang competition doon. It's just more parang branches ng tree. So parang trunk, ito yung puno. Nag-grow yung art. So, hindi siya something na, ano ba yan? Digital lang yan. Hindi ka naman marunong mag-drawing talaga. Kaya, no, it's not. Hindi siya totoo. Kasi, it's still an art and still a skill. Hindi ka makakagawa ng bagay kung wala ka rin creativity. So, ayun yung masasabi ko sa mga artists kasi actually, maraming issue sa arts. Especially sa realism and yung mga illustrationist. Yeah. Maraming issue na kinokopya lang or ano. Yan, like, mas maganda yung akin, portrait, ito talaga totoo, ganyan. Pero, ibang topic yon. Mamaya pag may chance, then i-explain ko kung ano. So, to sum it up, ang sinasabi natin dito is, traditional art is good, and digital art is good also. No, walang ano dyan, wala. Much better to. Kasi, different track, different clients, different audiences. So, both are good. So, okay, mga creators na nanonood ngayon, sana nalilinawan kayo na digital arts and traditional arts are both good. So, nasa sayo na lang. Kasi bago ka yung mga cartoonist, kasi ako cartoonist ako, kailangan mo ng digital doon. Kasi bakit ka magtsatsaga sa flip kung meron naman ng ginawa made for you na may access na. So, hindi siya threat. Actually, convenient nga eh. Diba? Yung, kumbaga, minamaximize mo yung modernization ng technology. Yes. As an artist. Yeah. Yes, exactly. Woo! So, it's not a threat. It's not a threat, guys. If you are right now a traditional artist, you can always
you can always dwell for something new. You can Yes. dwell on digital arts. Totoo yan. Ano siya, Yes. learn another skill. Nasagot na yung talong natin. So, Sandrel, do you have any input sa dun sa topic na yun? I mean, nung sinasabi po ni Miss Ellis na nagkakaroon ng parang away on the fact na yung mga traditional and yung mga digital, hindi naman talaga sila dapat nag-aaway. They should continue to help each other because they're both about creativity. They're both trying to pursue the arts. Hindi nila inaaway dapat ng sarili nila kasi they don't, I think, affect each other unless positively. Like, yung sinabi ni Ate Ellis na para mas magaling ka sa digital arts, maganda nung nag-start ka rin sa traditional. And I think both can be said on starting on digital and going to traditional. Kasi, like, I think, for me, nag-start ako sa traditional and na-end ako sa digital din. Pero sa tingin ko, if nag-start ako sa digital, I think matutunan din ako papuntang traditional since nakikita ko ngayon sa mga digital arts is painting. Kung paano mo gamitin anong process ng painting sa papunta dito sa traditional. Kasi iba nung process na yun eh. Pero dahil iba nung process, para may ibang perspective na makukuha ka para gumawa ng art. And I think, yun nga, pwede sila magtulong, hindi dapat sila nag-aaway. Yan. Yeah. Kasi lahat ng materials na nasa digital, dapat ma-encounter mo rin muna siya sa physical para mas ma-appreciate mo siya, tas alam mo talaga kung paano siya gamitin. Ano yung purpose nun. Yeah. Malaking tulong yun. Both maganda na natututunan mo yung both medium no. Both instrument of art. Yes. Oo. Yeah. Like branches lang naman yan eh. I don't know. Malaking tulong nung digital art sa parang mas cheap way siya para gawin mo ng mga gusto mong gawin. Like, yung matipid mahirap matipid po. Like, mahirap mag-sculpt yung clay. Kasi alam ko mahal nung clay mga ganun for sculpting. Mahal din yung mga materials for traditional. Ang magandang bagay doon, hindi siya nauubos. Opo. Totoo. As long as nag-run yung device mo, as long as kaya pa ng anumang GPU mo, ng memory. Hindi siya nauubos. Yun yung maganda sa digital naman, na sobrang na-appreciate ko. As long as may kuryente. Yeah. Sobrang okay. Maganda talaga. Ganda siya. Woo! So, grabe. Okay. Grabe. So, tapos na tayo dun sa traditional and digital aspect. So, mga creators na nanonood ngayon, wag kayong mag-away. Wag tayong mag-away. Yeah, totoo. Wag kayong mag-away, guys. Kasi lagi ko nakikita yun sa mga communities or group na sinalihan ko na pangit ng gawa mo, mas maganda yung traditional na lang. Pero talk about yung sa perfect example is yung Arcane. Mix siya from 3D tapos may digital arts din doon so 3D ibang aspeto pa yun so if magsasama yung dalawang medium is makakagawa talaga ng something new, something bago talaga na as an artist ma-appreciate mo. Yeah, so let's move on sa ating next question. What was it like breaking into the creative industry? Did you face challenges? Oh my God. Binabasa ko yung first mo, yung brief background mo. Nakaranas ka din nung mga 100 pesos portrait. Oh my God. Nakaabutin tayo ng ilang buwan kapag discuss ko to. Pag inisa-isa no? Pag isama na isa natin. Okay, unang-una mga tayo lumayo is people will question you, bakit ka magpa-fine arts? Yeah. Unang-una yan. At yung tanong na, arts, may pera ba dyan? May future ba dyan? Unang-una yan. I think I was, kasi nag-decide na ako na ipupurso ko yung arts. I was 15.
So, nung sinasabi ko na siya sa mga tao, syempre, tatanungin ka ng mga tita mo, mga elders mo, mga teachers mo, like people around you, they will ask you, anong ba kukunin mo sa college? Syempre, bata ka. So pag sinasabi ko na, magka-fine arts po ako, they will be like, like that na, bakit yun? Eh, pwede mo namang gawing hobby. Bakit gagawin mo siya profession? So, dun pa lang, pinaglalaban ko na siya. So, yun yung unang challenges kasi, if hindi ka masyadong firm sa passion mo, magpapadala ka dun. Magpapadala ka dun sa ganong segue na, bakit yan? Seriously, bakit yan? Diba? So, bakit yan? Pangalawa, oh my God. Magkakaroon ka ng crisis na, ay, tama nga siguro sila. Kasi, nung time na yon, hirap na hirap ako kumita ng pera. Kasi, people will be like, ano ba, lapis lang yan. Ayun, isang challenges is, especially sa Philippines, is napakaliit ng tingin nila sa arts. Like, they think na lapis, papel, pak, yun na yun. So, they will not think na magkano isang lapis ng Staedtler or like yung mga lira. Napakamahal. So, hindi nila lapis lang yan. Tapos yung papel, like people especially will drag you down and then question your worth. Bakit ka naniningil ng 200? Eh, ano lang yan? Bakit ka naniningil ng ganito? Masyado namang mahal yan. Masyado namang ganda. Alam mo naman. Mga Pinoy, di ba? Lagi ka magpapaliwanag. Tapos, ano pa ba? Maraming challenges especially sa financially, unang-una na yan. Yung gamit, saan mo kukunin yung mga camera, hindi lang painting and drawing. Kasi arts din ng multimedia. Saan mo kukunin yung mga lente mo, yung mga lights, laptop mo. Kailangan mo doon yung laptop na malaki yung ano eh. Alam ko yan. I've been there. Like, ang hirap mag-edit sa naglalag na laptop. One time nangyari sa akin. Konting pa segue lang. Nawala lahat ng gawa ko. Alam mo yung parang lastro mo na. I relate po too much. Madalas po nangyayari. Mag-ibig ka na parang gano'n. Like, tapos bukas na yung deadline. Tapos bukas na yung deadline. Oh my. So, ayan yung mga challenges is, saan ka manghihiram ng ganito? Kaya kung hindi ka resourceful, mamamatay ka sa field din sa mahal. Sa mahal ng gamit. Kung naranasan ko manghiram ng mga lente na kailangan iingatan mo talaga kasi pag nabasag mo yan, away. Away talaga. Away yan. So, ayun yung mga challenges. Pangalawa is, paano mo mabibuild yung name mo sa field na yon, especially ang laki ng competition sa arts. So, paano ka magpaparami sa followers? Paano mo mapapaniwala yung mga tao na you have something. Yeah. Like, especially nowadays kasi social media na yung mundo natin ngayon eh. So, kung i-check nila yung profile mo, halimbawa is Facebook, sabihin natin yung art profile mo. No, makikita nila doon na 100 followers. Ay, wala to. Pero pag nakitang 5K or 10K plus, ay, valid to. Diba? Okay, may something na ganun eh. Tapos, isa pa is like, yung build up ng connection mo kasi sa artist tayo dito, tatlo tayo, napaka-importante nang na-expose ka. So, kailangan marunong ka makipag-connect. Kasi, pag marunong ka mag-connect, like, you can be invited sa galleries, you can be invited sa mga ano. So, pero ito rin ang isang challenges. Most artists, they will never share. Meron silang i-gatekeep lagi. Kasi I've been there. Like, I don't want to drop names, pero stuff like that. Nangyari sa akin yan is, one time, meron akong kailangan na reference. So, tinanong ko yung kaklase ko. Sabi ko, pwede ko bang malaman saan mo kinuha yung reference mo naman? Like, you can share it with me naman. At sabi niya, no, sorry. Like, so, ang mga artists is actually, meron silang tendency na maging selfish din sa mga na-figure out nila. So, ako kasi hindi. I share things, pero most talaga is
they will never teach you how to do the technique. Di nila sasabihin sa'yo, saan nila nakuha yung gantong materials, saan nila ganito ganyan. Hindi nila i-share yun. So, yun yung mga challenges in a creative is people who don't have sense of creativity will always question you. So, pag tinanong ka ng tao, ano ba yung ginagawa mo? Intindihin mo na lang. Wala yung sense of intindihin mo na lang. Hindi niya magigets yan. Ganon, doon sila. Oo. Meron talagang mga ganong artist na yung gine-gatekeep nila yung yes, yung method nila. I'm not blaming them, pero marami yan. Kasi syempre, technique nila yun eh. Kumbaga, branding and trademark nila yun eh. Pero i-gatekeep nila. Pero yun, thank you sa mga artist na tulad mo na hindi takot na i-share, hindi madamot na i-share yung mga process. Kasi kahit i-share yan eh, kung hindi mo naman ma-output, wala ring sense. So, nasa sayo pa rin yun. Diba? Ikaw na bahala dun. Ikaw na bahala dun kung anong makuha mong information. Ikaw na, kasi kahit naman sabihin ko sa'yo, ito yung gantong technique. Kung matigas yung kamay mo, hindi mo rin magagawa yun. So, nasa sayo pa rin yun. Diba? Ewan ko sa may mga artist at ang dadamot. Joke. Shout out. Shout out po. Ayun. Ay, meron pa last. Okay. Sa styles. Kasi ang patok sa Pinas is realism, di ba? So, dito rin sa Arabic country, kailangan pag nanonood sila, gusto nila kamukha nila. So, isang challenge dun is if ikaw, hindi ka naman into realism shits, meron kang sariling style. So, pag hindi nila nagustuhan yung style mo, hindi sila magagandahan. Like, basic yan eh. Parang ganon. Yan yung mga isang style. Yan yung mga challenges talaga. Is how you will defend your style sa mga kliyente mo, sa mga tao mo. Ayun. Yeah. Yung sa mga style na yun. Kaya meron din mga artist na nagsasabi na, what is your style? Tapos ang sagot nila is, depende sa client. Yes! Oo. Kasi, as long as it works for the client, it is good. As long as I'm earning eh. Flexible ako. Marami akong styles. Kasi, for example, yung Indian mo, client ko is Indian. So, alam mo na, most of them, wala silang humor sa pag kinarikature mo sila ng sobra. So, ako, ina-adjust ko yun. So, meron one time na sabi sa akin nung Arabic na, why did you make my nose big? Parang mo pinapapangit. Caricature yan eh. I told you to draw. I don't look like this. Ang sasagot ko lang, Miss, can you read? Caricature, right? Caricature. Hindi kita pinuwersa umupo. Hindi kita pinuwersa na kung sabi ko sa kanya, kung gusto mo ng totoong mukha mo, magpagawa ka sa akin, commission. Another payment yun. So, sila, marami. Iba-ibang utak ng tao. May mga nakaka-appreciate. Most na nakaka-appreciate ng caricature is mga white. Mga white talaga. Okay. Cultural differences na. Yan, cultural talaga. So, as an artist, be flexible kung ano yung, kung sino yung gagawan mo ng arts. Kung sino yung gagawan mo ng arts. Kung sino yung audience. Kaya nga, marunong kang kumilatis kung anong klaseng personalidad ng kliyente mo. Kasi if ipipilit mo rin naman yung isang style mo dun sa tao na yun, ano nga siya eh, stricto nga eh, doktor nga eh, ano nga eh, very formal. Very formal. Bakit mo ipipilit yung humor mo? Kung, di ba? So, yun yung natutunan ko rin, is kinikilatis ko ba, ito may sense of humor ko, so medyo ano ko. Pero pag yung babae, like, don't make my nose big, ha? And then make my lips big, and like, alam mo na kung anong klaseng tao yon. So, ayun. Okay. Ayun nga. Going back dun sa topic natin. Kasi yung naranasan mo kanina is, yung dun sa, kino-question ka, bakit arts? Tama ba ako? Nangyari yun dito sa Pilipinas? Tama ba? Oo. Kasi there is this norms, parang culture na, or paano ba to? Yung ang kinikilala lang ng mga Pinoy na career or legit na trabaho, engineer, teacher, accountant, yan, ano pa, nurse, doctor, yan. Nurse and doctor.
Eto, hobby lang Pero to. wala yung arts. No? Yeah, ano lang to, it's just a hobby. Gets mo? Oo. Parang yun ang ano nila. Parang ganyan yung mga reaction eh. Oo, totoo. Ano? Oo. Bakit? Parang alam mo yun na, hindi nila maintindihan. Oo. No? So, like, yun yung considered na career. So, guys, for all the viewers who are watching right now, let us break that stigma and Yes, let's put exactly. art into i-identify natin siya as real career. Real career din siya. Hindi siya hobby lang. Kasi Oo. look at Elise. Look at where art, kung saan siya dinala ng art. Yes. Oo. Actually, sa pagiging artist ko, nakakuha ako ng scholarship. Kasi, guys, hindi naman ako palaral. And then, bulak-bulak ako sa high school. So, Kilala kita. so Kilala ipapasok ko kita. yung cards ko. Oo. Ipapasok ko yung cards ko. Dinadeny na ako agad. Oh. So, ako, Talaga? nakapasa ako sa UP through talent. So, nagkaroon ako ng talent test doon. And then, dinala na rin ako ng arts. Pinaglalaban ko yung passion ko. I left my town sa Dasmariñas. Dati lumipat na kami doon. And then, bumalik ako ng Maynila. I'm just all alone, figuring things out. Wala pa yung influence ng father ko nun that time. So, mag-isa ako, nag-figure out ng mga techniques, resourcefulness, lahat. So, to break the stigma kasi, mahirap yan baliin sa Pilipinas ngayon. Especially sa mga field din ng, kung tutuusin, graphic artist ang gumawa niyan. So, Yes. everywhere you go, even this cup, even this style, lahat yan, is nagkaya sa artist. We run the world. Yeah. Everywhere you look, commercials, photography, magazines, mga, even yung sa mga SOCMED pubs, Yes. artist ang gumagawa niyan. So, it's a real career. I don't know why people think na hobby lang yon. Kasi, if aalisin mo ang artist, sino magmamanage ng mga content? Content creators, mahirap din yan. Mag-edit yan. Kailangan mo ng pasensya dyan. Kailangan mo ng content, ng context, techniques. Nakakatibok ng utak yan, be. Kasi yan ang galing ako dyan. Nakakatibok siya ng totoo. utak. Dati, Yung buong katabi magdamag ko, ka nang nag-iisip ng content mo. panghilot na sa batok. Kasi puputok na yung ugat mo dito eh. Kailangan mo gosh. na yun eh. Di ba? Kailangan mo na yun. So, everywhere you look at, lahat. Galing yan sa utak ng artist. So, sa Pilipinas, sana ma-break na yun. Unti-unti naman, may progress naman na yun, di ba? Yes. And so far, DTI, Department of Trade and Industry, inacknowledge na nila yung multimedia arts as career na talaga. So, yeah, big ups to those who run nung plataforma na yan at as part of their movement, no. We are empowering artists. So, go guys, sa mga viewers natin dyan, be empowered, have confidence na there is future in arts. Kasi hindi lang yan basta-basta drawing, hindi lang yan basta-basta pindot-pindot lang. Ayan yung mga common na sinasabi. Pindot-pindot lang naman yan. Uy, napakalaki drawing ng ka lang ambag naman. ng multimedia especially sa nowadays. Multimedia ang core lahat kasi lalo na yung mga content, mga TikTok, mga YouTube, mga editing. Ang mahal, alam ko yan kasi super hirap din ang pagiging multimedia, no? Na hindi siya, kasi sa college ko, in all around kami, be, abuso na eh. Nag-rant bigla. Oo, di ba? Huwag na. Baka Nag-commercial kami doon, gumawa kami ng mga food photography, edit ganito, ganyan, lahat. So, alam ko yung stress. Hindi siya pindot-pindot lang. Sana nga totoo. Sana totoo. Pero hindi siya pindot kasi pinakamahirap na part, aminin nyo man, is yung pag-iisip ng idea. Yes. Totoo. Yung content. Yan ang pinakamahirap. Yan. Woo! So, Grabe. alam niyo ba, facts lang, binigay ito ni DTI is pinakamalaking workforce ng creatives, multimedia or arts, graphic design, video, film, production, lahat na yan is nanggaling sa Pilipinas.
Yes. Yeah. So, Wow. nakaka-proud na Nakaka-proud. nagkaroon na tayo ng acknowledgement na ganun as an artist. So hindi na nila dadanasin yung ano. Sana, if mabe-break natin yung stigma na to, hindi na Yes. dadanasin to ng mga future artist or aspiring Maano. artist. Meron na silang malinaw na future kasi tayo na yung naghirap. Oo naman, napakahalaga talaga ng I don't know bakit iniisip nila na ang buhay ng tao is iikot lang sa academic Mm-mm. field. Totoo. Hindi naman lahat, 'di ba? Opo. Yes, sir. So, okay guys. So, wrap up na tayo dun sa question na yon. And let's move on to the next question. Yes, So, ano ba 'yan? Ayan. Ang next question is, how do you handle art block? Ayan. Art block! Oh my gosh. Kasi, Oh my gosh. share ko muna yung ano ko dito, yung insight ko dito. Kasi yung art block talaga, there's this time, third year ba? Or second year college. Nawalan ako ng gana sa graphic design. Ayan, nawalan ako ng gana sa video editing. Oo. From art block na isip ako ng isip ano gagawin tapos walang output na maganda. Ang pangit. Ba't ganito? Kaya sabi ko, ayoko na, quit na ako. Pero, ayun, ayun yung mga depressing times ko yun as an artist kasi ayun nga, hinanap ko yung sarili ko sa yung value ko sa pagiging gamer sa Valorant. But Nagka-crisis ka, be. Nagka-crisis ako. Kasi sabi ko, baka yung art hindi naman talaga para sa akin. Baka dito ako sa Valorant. Kasi dati pa man din, alam na naman yan, ate siya. Siguro naman, nakukwento yan nila, mga chismisan nila. Ay, Oo. na, ayun nga, puro computer na lang yan si Angelo. Puro na lang yan. Ako, cellphone. maingay pangalan ko sa kanila. Sa... Ay, nako. Ay, ako na lang. Biglang naging family family issues. Wala na akong masasabi dyan. Oo, ano na lang, baka siya na yung maging guest natin. Siya na yung magiging guest natin. La Familia de Agravante. Oo, ano ba, paano mo siya na-handle? Actually, maraming beses na. Pero yung pinakamatinding burn ko, like yung talagang nag-iisip na ako talaga. Lalo na yung second year kasi syempre puro digital, gumagawa kami ng booklet, wala akong gamit, tapos wala akong alam. Ang lonely kasi nasa Dubai ako at that time, wala akong friends. So, yung pinakamatinding art block ko, I think, tumagal siya ng 2 years din. Then, okay, so to the point na hindi kahit paghawak ng lapis, tinatamad Ayaw na mo na. ako. Ayoko na. Like, Damn. tinatanong ako, ba nangyayari sa'yo, ganyan. Parang, nagpapasa na lang ako just for it to say na, I'm done, like, tapos ko na. Pero yung sabihin mo na mag-put effort ako dun sa ginagawa. Yung passion na wala. Ito yung apoy ko, parang ganyang kalaki, naglalagab. Nung pumasok ako ng university, actually, namatay yung passion ko sa university. That's it. That's a one fact. Kasi, Why? why? Kasi, ang ganda. Wow, ang ganda na gawa ko. Pagpasok mo ng classroom mo, pwede ba magmura? Parang sasabihin mo na, putang ina, paano na ito nagawa to? Alam mo yung ano ka na, shit! Like, paano niya ito nagawa? Parang gano'n. Tapos, magkakaroon ka ng comparison kasi, na, magaling ba talaga ako o marunong lang? Ayan yung mga tanong eh. Magaling ba talaga ako o marunong lang? Like, para ba ako talaga dito? So, isang fact about doon is ako yung pinakakulelat sa classroom. So, parang ako yung nag-climb into ladder talaga. So, na-work ko yung burnout ko nung, first of all is, kailangan mo siyang i-stop. If ikaw, burnout ka, pahinga ka, drop mo muna yan. Kailangan mo muna siyang i-stop, mag-figure things out ka muna. So, nagkaroon din ako ng crisis kasi I lost myself din sa isang part ng phase ng buhay ko na I'm not like that, like yung long hair, typical na, alam mo na yan, yung mga pormahan, nag-try ako nun. So, mawo-workout mo rin yung art block mo is within yourself. Kailangan alam mo sa sarili mo kung saan ka na-fulfill. So, yung mga
kailangan ma-express mo muna siya sa sarili mo eh. Bago mo siya mapunta sa output mo. Kailangan kung ano yung pagka-creativity mo, mapunta mo muna sa sarili mo. So, you can do piercings, you can dye your you can dye your hair, magporma ka. So, doon mo siya ma-express muna sa sarili mo. Then, after that, take some time, mag-walk ka, maglaro ka ng game, it's fine, totally fine. Yeah. Figure things ka outside the creative field. Then, you can always come back to that. Kasi pinakamatagal kong art block is ultimo pag-drawing ng cartoon, hindi ko na magawa. Like, na-burn out na ako ng sobra doon. Especially, nakadagdag doon yung mga feedback ng professors, feedback ng clients, yung environment mo, if lalo na wala kang support na natatanggap. And especially if nag-work ka pa, nakaka-drain siya, nakakapagod. So, first is, you have to work on your mental health. Figure out mo, bakit ba ako nagkakaganto? Ba't ba ako na-burn out? Kasi na-figure out ko siya, bakit ako na-burn out is, dahil sa feedback din ng mga, alam mo na, yung nangyayari sa akin sa university. It's like, ganyan talaga. So, doon ako na-burn out, then yung ideas mo parang hindi enough. It's always lacking. So, nawala yung burnout ko nung puminto ako sa university. Siguro nung parang nakaalis na ako sa toxic relationship din sa university ko. Parang ikaw pala yung ano ko. Ikaw pala yung nag-hold back sa akin. Post-clarity. Yes, nung nakalabas na ako ng university, mas naging creative ako. Yun nga yung nakakatawa. Dapat noon pa, nung naging estudyante ako, siguro baka mas attainable yung mga na-achieve ko, diba? Like, super big. Kaso, na-burnout ako dun, syempre, dadagdag pa dyan yung deadlines mo. Parang ginagawa mo na lang siya for obligation. Yes. Yung, ba yan? Parang, kasi may maipasa lang. May maipasa na lang. So, nung nakawala na ako, I took some time talaga na humawak ako ng lapis, I think, after 1 year. Tapos doon ako nakapag-drawing. And, mas nagulat ako, mas gumaling ako. Mas na-enhance ko pala siya. So, yun, sa mga artist na art block dyan, it's okay. Artist ka pa rin. Pag nagka-crisis ka, artist ka pa rin. Hindi yan mawawala. Like, it's just there. Mag-ano ka lang, lay low. Unwind ka lang. Unwind, like, may artist, ako kasi nakuha ko yung sa akin, nawala yung art block ko nung natutulog na lang ako magdamag. So, like, wala akong ginagawa. Kasi ang artist, they need to have a weird time. So, ano ba yung weird time na tinatawag? Kanya-kanya. Oo, yan. Tutulala, uupo, magkakape, mag-iisip-isip, tapos, magmamasid. Ayan yung mga weird time. Ay, ito yung weird time ko, Kasi nagtataka rin nanay ko, eh. Bakit ba lagi kang nakatulala? Kasi ganyan na ako, ganyan. At isa pa, syempre, headphones, ayan, music, ayan, may mga weird times. So, take some time, wag mo masyadong i-pressure sarili mo. Kasi pag, lalo mong dinikdik yung sarili mo sa art block, lalo ka mga art block, kasi maiinis ka ang pangit ng gawa mo. Doon ka lalong maiinis. So, masyado siya nakaka-bad trip. So, ayun. Woo! Grabe yun. Tag dito, ayun yung ano yun, no? Kasi, dun sa mga freshmen siguro ito, yung may mindset sila, there's this thought na, pag pumasok ako sa college, marami ako dito matututunan. Mag-boom yung ano ko dito, yung mga skills ko dito. Pero, which is true naman. In some point, in some level, na? Alam mo talaga pag freshman. Oo. May driven. May driven eh. Pero yung mga fourth year na, pag naglalakad yan sa school, alam mo nang, yung nakaganyan lang. Chill ka lang. Parang ganyan na. Oo. Ako dun nandun din ako sa punto na yun. Pero, dahil na-expose ka doon, tapos, syempre, makakasalamuha ka ng mga fellow artist mo. Kumbaga, nung bago ka maging first year college, nandun ka lang sa sarili mong mundo eh. Ang alam mo lang, yung art mo. Yes. So, ang nakikita mo lang is, magaling ako. I am confident kasi ito lang yung nakikita ko eh. Ito lang yung art, yung art na nakikita ko. Pero once na pumasok sa college, ayan na, boom! May mas mamaw pa pala sa akin.
Parang iisa na lang yung isip natin. Oo, like, magyayari talaga sa'yo na, puta, paano niya ito nagawa? Yung Oo. ganun talaga naman, magaganon ka talaga eh. Puta, Oo. nagawa. Yun talaga, kaya grabe. Nakakapatay sa Oo. field na yun. Totoo. Ang galing talaga. Laging may mas ahead sa'yo. May mas malaking tao lagi sa'yo. And yun yung mga Yeah. kinakaibigan ko. Mm. So, But I think it's a matter of mindset din talaga. Pero Yes. if naranasan nila yun, normal yan. Normal yan na Yes. maranasan Yes, nila. normal yan. Pero it's a Sa mga- matter of mindset. Yes. Yeah. Sige, Kasi, go lang. maybe kulalat ka sa school, but you don't know. Maybe hindi ka Mm. kulalat sa labas. Kasi ang Yeah. buhay ng tao, hindi naman yan iikot lang sa bubong ng School. university. Totoo. yes. So, hindi Totoo. ka iikot Tama. doon. So, maraming sa field ko, sa amin, ang undergraduate, yung mga nag-drop, pero yung career nila sobrang boom. Wow. Kasi maybe, hindi sila para, maybe, ito yung mindset ko eh, maybe hindi talaga ako para sa university, pero para ako Oo. sa arts. Hindi mo Ah, ko questionin yun. Yun. Yeah. So, ayun. Meron akong thought nung mga nakaraan. I mean, this past few years. Kasi, ano talaga ako as an artist, ang nakikita ko is may pera dito. Pero, sa kwarto lang ako. Kasi, nakikita ko na graphic design, mag-freelance ako sa, tas sa Okay, client ko. saan ka napakapunta ngayon? Oo, oversea. No? Ganon. Pero, nung mga nakaraan, nagkaroon ako nung networking. Kumokonek ako sa mga tao, yung sa mga guests natin. Tama yan. So, networking yun. Ito nga, binubuo yung community natin ng creators, ng Creatives Podcast. Yeah. So, nagkaroon ako ng thought na mas lamang yung artist na lumalabas. Mas lamang nga. Yeah. Yung artist, I mean, hindi literal and dun sa principle aspect na literal na lumalabas ka talaga sa kwarto mo. Lumalabas ka dun sa workstation mo. Yun, nakikipag-usap ka. Nakikipag-usap ka. Oo. Kasi I know naman na many of us artists, introverts, mga inverter tayo. Mga inverter. Yeah. Mga hindi tayo gusto lang natin yung me time. Ayoko makipag-usap. Oo, nauubos yung social battery ko. May story ako dyan. Sige, go. Kasi, di ba yung event nga ng tatay ko, it involves dealing with the customer. Oo. Eh ako naman kasi, gusto ko gagawa ko ng art sa kwarto ko, hindi sa labas. So ayoko rin nang may nanonood sa akin. Pet peeve ko yan. Ba't mo ba ako pinapanood? Ba't mo ba ako binibideo? Parang gano'n. So ako, natulak ako doon. And laking tulong pala noon is, parang habang nagdo-drawing ka, you have to learn how to connect din pala sa mga tao. So napakalaki pala noon na impact. Minsan yung kaharap mo is, ano pala yan, coordinator pala yan. Ano pala yan, malaking tao pala yan. So, the more you talk to them, the more you tell about your art, mas nagkakaroon ka ng opportunity ladder na makapunta sa iba't ibang places. So, yun talaga yung malaking tulong sa akin is, tama yung sinabi ni Angelo. Talaga, na kailangan mong makipag-connect sa mga tao. Tayo nga mga artist, siyempre. Ayan. Mga inverters talaga eh. Mga weird tayo eh. Oo, yun yung katotohanan nun eh. Okay, so to sum it up, yung nag-iusapan natin dun sa art block is labas ka lang, do what you need to do para Chill out. Chill ka para matanggal yan. Syempre i-pinpoint yung i-pinpoint mo kung bakit ka na burn out or kung bakit ka nagkaroon ng art block. It might be pressure from peer or comparison from fellow artists kasi syempre nakikita mo yung gawa ng mga classmate mo, ang ganda, tapos sa'yo parang parang kung ikukumpara sa kanila. Pero remember your day ones before kang pumasok sa first year or before kang ma-expose din sa mga fellow artists mo na you have that confidence in your art na maganda to. So, it's a matter of mindset na nakakakita ka ng mga fellow artists mo, nakikita mo yung mga output nila ang kaganda. So, you must improve, syempre. Kaya ako, share ko lang yung experience ko dyan regarding dyan. Kasi,
First year? First year ba yun, Drell? Yung naging professor natin si Sir Aaron. Yes, oh. Okay. So, nagkakaroon tayo ng mahangin. Oo nga. Pa-off na lang kung sino yon. Salamat very much. Ayun. So, share ko lang yung experience ko dyan sa art block bago tayo mag-off. Kasi, ayun nga, so, nagkaroon din ako niyan ng mga comparison and all. But, nagkaroon ako ng short period of time na art para sa akin ba to? Baka hindi. Pero, there's this one night na nakita ko yung photo manipulation by Benny Arts ba yun? Basta yung nasa YouTube na siya yung nag-ano siya ng mga tutorials and all regarding sa photo manipulation. So, from that night, alam ko madaling araw napaka-madaling araw na yun eh. So, isang linggo yata ako nag-venture into photo manipulation tapos as in pinush ko talaga yung sarili ko na kailangan ko itong matutunan. I need to improve my skills on this software. Yeah. New learning sa art. Yes. Yeah. Kung baga, kung nakikita mo yung mga bago na mas angat dun sa mga gawa mo, you must also have this urge to innovate, to learn something new, to improve yourself. Yes, yeah. Exactly. Tama. So, kumbaga, as an artist, yung growth natin will not stop on this. Will not stop on one thing na, kunyari, na master mo na yung art style mo. You must always be open for new styles. You must always be open to learn new skills and learn new platforms. So, exactly. Yeah. Agree ako doon. Kailangan nag-grow ka. Kailangan may learnings kang bago. Kasi if yun at yun lang normal sa tao na magsasawa ka sa gagawin mo. Kasi I've been in realism maybe 5 years. Pero nung napunta ako sa pag-drawing ng cartoons, mas okay pala kasi mas yung imagination mo, sky is the limit. Pwede lahat. So, ayun talaga. Tama yung sinabi niya. Sa mga na-art block dyan. Yeah. Mga art blockers. Bumili ka ng bagong gamit. Uy, bagong gamit. Ka ng pera. Bumili ka ng bagong laptop. Bumili ka ng bagong mga paint. Ayan, ewan ko na lang kung hindi ka ganahan niya. May bago kang lente. Oo. Baka kahit madaling araw nagsushoot ka. Oo. Ayan, isang therapy yan ng mga artists. Bumili ng bagong materials. Kahit di naman kailangan. Yeah. Saka, bukod doon, you have this parang kaisipan na, sayang naman kung hindi ko gagamitin ng mahal nito. Yes, totoo yan. Oo. Mahal yan. Kaya dapat invest. Yeah. Nagkakaroon ka ng responsibility to actually work. Oo, yun. Yung responsibility to improve yourself on that field. Tapos ina-argue na doon sa shelf mo. Di ba? Kaya, totoo. Yeah, matinding pampawala rin ng art block yan is alalahanin mo kung magkano yung ginastos mo sa pagpili mo sa buhay-buhay mo. Yeah. Lalo na dito sa Pilipinas, ang art is wala pa siya yung like kunyari sa pagiging teacher. Meron public university for teacher, for engineer. Pero what about art? No? Tama. Mahal. 'Di ba? Tama yan. Tama. Abangan nyo sa mga nanonood ngayon, magtatayo kami ng school. Hindi, joke. Pero why not? Why not, di ba? Why not? Diba? Why not? Pero ayun nga. Ayun yung realidad ngayon dito sa Pilipinas na yung mga universities or mga institutions na nag-o-offer ng mga art course is mahal. Expensive talaga. So, remember your gastos. Pangmayamang course nga daw. Kaya pag nalaman nilang fine arts ka or like multimedia ka, isipin nila, mayaman to. So, hindi nila alam, hiram lang naman yung lente, be. Red lang. Yung computer ko, tag doon, Pentium Gold. Tapos walang GPU. Oh my gosh. Oy, naalala ko sa akin. Yung laptop ko naka-oxygen. Alam mo yung sa mga pasyente, pag binunot mo, mamamatay. Hindi na functionable yung battery. Yung laptop ko before, naka siya, ICU. So, yun yung... ICU? Like yung sa mga hospital, pag tiranggal mo,
Tapos kapag bubuksan mo siya, kailangan papainitin mo muna yung motor. So, mga 30 minutes. Diba, pinindot mo. Ito yung laptop. Oo. Yan. So, para kailangan, may meeting ako ng para 1 hour. Pipinutin ko na siya, sabi natin 9. I-start ko ng laptop ko by 7:30. So, may time siya mag-lag. Mag-time siya mag-ganon. So, para pag ginamit ko na siya, okay na siya. Okay, so, naranasan ko yun. Para naging kotse na. Oo nga, parang kotse o motor yung ini-start, pinapainit mo. My Yes, God. Hindi ako privileged enough na pagpasok ko ng university, may kumpleto agad ako ng binilan lang ako ng magulang ko ng laptop. Nung nakita na talaga rin nila na may kailangan ko na talaga. Kailangan ko na. So, ayun. Yun yung mga nakakatawang moments talaga. Those are the hardships. Quick encouragement lang no sa mga aspiring artists diyan or sabi natin mga freshmen. Tag dito, your equipment is not your limitation. Yeah, exactly. True. Oo. Kumbaga, kung ano yung meron ka, i-maximize mo 'yan. Yes. If ang meron ka lang ngayon is pen and paper, maximize mo 'yan. Malalaman mo yung mga theory diyan, yung sabi natin yun dun sa paggawa ng mga structure ng katawan. Malalaman mo kung paano yung structure ng face, paano mo pagpapantayin yung dalawang mata kasi mahirap yun, yung pagpantayin yung isang mata mo. Ganun, pag drawing mo, ganun. So, share ko lang din na limitation breeds creativity, di ba? If you're limited, di ibig sabihin di ka pwede maging creative. Oo, kaya ka nga artist for a reason is need mo maging resourceful. So yung laptop ko na yon, RIP to that Lenovo. Oo, nangyari rin sa akin before na nangahiram talaga ako ng laptop. Prayers to the lot. So, kaya nung in-unbox ko na yung unang gaming laptop, kasi kailangan gaming laptop eh. Para talagang may glitters na lumabas or parang glorious moment mo yun eh. Na-appreciate ko siya na pag pinindot ko, bukas agad. Or isang click mo, agad, grabe. Sobrang ko siya na-appreciate talaga. So, sa mga artists na problema ng gamit, maharap kayo ng tropa nyo. Yung may laptop. Yeah. Huwag kayong mahiyang manghiram. Manghiram ka talaga. Kailangan makapal mukha mo. Yun ang unang requirement. Makapal mukha mo. Okay. So, isa na namang stigma ang na-break na equipments is not, hindi yan yung maglilimit sa'yo as an artist. Yeah, so, if you are privileged enough, you have your laptop or your PC, your high-end PC, go. It's good. It's a blessing from the Lord. Mas ma-pressure ka. Oo, mas ma-pressure ka. Kasi, ibig sabihin, bakit kailangan quality na yung gawa mo niyan at huwag ka lang tataparin. May investment na eh. May investment ka na eh. Bakit tinatamad ka pa rin? Ba't ka tinatamad? May mga taong nagtatsaga sa mga laptop na pinapainit. Paano ka? Yung motor ko ba, di ba? Kaya sabi ko, yun naman pag may gamit ka na, wala ka ng karapatang tamarin. Matatanggalan ka na ng gano'n kasi may gamit ka na eh. Bakit? Alam mo na, itong iPad ko na to, matagal ko tong Matagal na pinagkupunan. Oo naman, matagal-tagal yan. Kaya, appreciate. Yeah. So, yun. Any thoughts or insights na gusto nyo i-share before tayo mag-move on sa next question natin? Wala, okay na yan. Okay na yun. Sabi nyo na rin sabihin ko. Oo. Sige. Okay, so, bakit check? Okay, so let's move on sa next topic natin. Next question pala. So, napag-usapan na natin yung mga challenges, napag-usapan na natin yung kung paano paano ka mag-venture into creatives. Ngayon naman, what are the most important lessons? Kasi kanina, napag-usapan na natin yung principle and technicalities as an artist. Ngayon naman, mag-dwell pa tayo much deeper into the principle. So, dun sa lessons, dun sa moral mo, or as an artist, what are the most important lesson you've learned since entering the creative industry, particularly as a digital artist?
Okay. So, unahin muna natin yung lesson dun sa entering sa creative field. So, unang lesson is you have to stand up pala talaga sa kung anong gusto mo. If nobody believes you sa goal mo or sa nabivision mo, it's fine. So, minsan, tatawanan ka ng mga tao. Good luck. Parang alam mo yun, very sarcastic pa yan. So, dapat unang lesson na natutunan ko is you have to do it alone sometimes. Like, kung walang naniniwala, it's fine, it's fine, it's fine. Totally fine. Kasi, people will only look at the result, not the process. So, kung meron ka nang napatunayan, then they will believe you. So, kailangan mo siya And then, next lesson is, kailangan, alam mo talaga kung ano yung gusto mo as an artist. Alam mo, kasi, entering an art field will not make you secured kailangan secured sa sarili mo mismo kasi pag pumasok ka ng art doesn't mean na inspired ka lagi. Actually, mas pressured ka na doon. Then next is lesson ng mga natutunan ko sa art industry is mabubuhay ako. Yun, mabubuhay ako sa ginagawa ko. And may pera. Okay, guys? May pera sa art. So, yan yung mga natutunan ko. Okay? So, mali kayo sa part na yon. Pangalawa, I love my time. Control namin ang time namin. And, marami kaming options. So, to have a talent, sword mo na yun. Papatalamin mo na lang. So, parang metaphor speaking, binigyan ka na ng sandata. Meron ka ng talent. Yun na yung talent mo. So, ang gagawin mo na lang is to sharpen it. Sharpen mo na lang yan. Hindi lahat ng tao is may gantong mind, may gantong tiyaga, may gantong vision, may gantong talent, may gantong creativity. Hindi lahat binigyan mo. So, if you're given to have that talent, then you have to pursue it. Kasi, meron ka ng sandata. All you have to do is to find a rock na magpapasharpen doon. So, ano ba yung rock natin? It has to be within yourself then na eto ako, hindi ko nakikita yung sarili ko maging doktor, hindi ko nakikita yung sarili ko na maging engineer, mechanical. So, kailangan, you have to find that rock talaga na ito yung sandata mo, ito yung rock. Kailangan mo siyang i-sharpen. So, next thing is digital is very thankful ako sa nag-invent ng digital kasi first of all, una, hindi na ako gagastos sa mga materials. Pangalawa, it saves papers. Very eco-friendly. Portable. Ang na-lesson learned ko dun is mas maximize yung ideas mo sa digital. Kasi, pag hindi mo nagustuhan yung ganito, pwede mo siya i-undo. Yeah. So, unlike kapag sa paint, pwede mo bang ganunin yun? Diba? Hindi na. Walang control Z sa totoong buhay. Wala. Like, lalo na pag acrylic ginamit mo, parang 3 minutes pa lang, tuyo na yun. Lagi mong hinahabol yun eh. So, pag oil pen, it's fine. So, sa digital, masasabi ko talaga, pinaka natutunan ko sa digital is how it can, paano niya mapapagaan din talaga yung buhay ng artist. Then, sa maraming bagay. And how it was given to you, parang another sandata mo siya, na okay, parang nasa bus ka, pwede kang ma-maximize mo talaga yung nasa mind mo and ma-output mo siya. So yun yung mga lesson ko talaga. Sa life as an artist, kailangan matyaga ka. Kailangan ng unang fan mo is sarili mo. Kailangan yung unang bilib sa'yo, yung gandang-ganda sa gawa mo is ikaw. Yes. Believe in totoo yourself. yun. Kasi kapag kahit bilyon tao ang magsabi sa'yo na maganda ang gawa mo, if ikaw mismo is you don't even see it, hindi siya magmamatter. So, kailangan you have to believe with yourself first. Pursue that. Kailangan firm ka. Kasi maraming tao ang magko-question sa'yo along the way na bakit ayan yung path na pinili mo if you have a choice to be an engineer or like to be like this, like that. You know, parang kailangan firm ka. Kasi ako, nang naisip ko, paano ko nagpadala ako sa mga advice before? Mga advice before na
mag-ano na lang ako, Mag-teacher ka na lang. Oo. Actually, teacher, yun yung part-time ko. Yun yung full-time ko in contra. Yeah. Pero siya yung ginagawa kong part-time. Oo. Nag-teacher ako kasi maluwag yung schedule. So, mas may time pa rin ako sa gantong buhay ko. So, yun. Yun ang aking lesson learned sa akin. So, kayo naman guys, yan ang mahayano niya. Sa akin? Okay, wait lang. Ikaw muna, Sandra. For me, well, currently pa rin ako nagla-learn eh. Pero for me, to be honest, balikan ko lang nung sa art block. Nag-art block ako dati. And mostly dahil hindi ako, yun nga, inverter. And not only that, yung mga friends ko hindi masyadong artist. Literal na ako lang nung pinaka-artist sa mga friend group ko. Okay. And nung simulan nagkaroon ako na kahit isa lang na artist na friend, biglang bigla akong Nabuhay. inspiration. Yes. Nabuhay ulit yung pagiging artist ko. Nakita ko sarili ko nung improvement ng art ko, biglang ang bilis. Dahil lang sa ibang friend ko na yun. And ibang perspective sa ang gagaling nila. Dahil nakita ko na magaling sila, mas lumaban ako, mas gusto ko, ano naman kung magaling ng gawa nila, di pakitaan ko rin kayo. Oh. Wow. Yun. Maganda yan. Yun ang natutunan ko na, surround yourself with artists nga. If you're an artist, surround yourself with people alike. Kasi, nakita ko ng big difference nung wala pa akong kaibigan na actual artist. Yan. Importante talaga yung yung circle. Yeah. Napaka-importante. Ikaw naman. So, sa akin naman. So, una sa lahat, ayoko na mag-cry. Joke lang. Nag-cry Hindi, as an artist, kasi ngayon, ano ba ako? Ang status ko ngayon as an artist is, wala pa ako yun dun sa professional na status. Pero naipagsabayan ako eh. Kasi I've been to many production, nabansagan nga ako na all around production guy. Kasi I do graphic design, I do video editing, din ako, nagpo-broadcast operator din ako. And ano pa ba, videographer, photographer. Ay hindi ko inano ang photographer. Ayoko niyan. kasi gusto ko yung gumagalaw. ayoko nun. Tapos ayun siya. Tapos ngayon marketing yung inaano ko ngayon, yung pinaka-master ko. So ako as an artist, ang aking natutunan lang is be who you are. Tama. Tapos yung skill na meron ka, it's like skill yan, parang gift yan galing kay Lord. Gift yan galing kay God. So gamitin mo. Use it to make the world a better place. Yes, a better a graphic, visual, video, good. Maging ganun siya. So, ayun nga, ang prinsipyo ko nga as an artist is, kasi ang artist name ko is Legend, as in LGND. So, my principle is to leave a legacy wherever my artistry is applied. So, sa mga fellow artists natin dyan, narinig nyo yung mga lessons na mga natutunan namin. So, comment down below if you have something, if you want to share your lesson na natutunan nyo din in your creative journey. Woo! So, grabe. So, saka isa pa pala. Enjoy the process. Yes. Painful process. Enjoy the process. If nandun ka ngayon nasa DSLR season ka ngayon, not to degrade the DSLR users pero yung mga low-end cameras, kung nandun ka ngayon, o kaya nandun ka sa mga demotor, mga pinapainit na mga laptop, o kaya ano pa ba? Oo. Yung mga Canva days. Yan, mga Canva days. Guys, enjoy the process, enjoy your season, ano man yung skills mo ngayon, just enjoy the process. And yan, never kang mag-stop to grow. Yes. Never stop growing, never stop innovating and adapting to new skills and platforms.
Wow! Meron pa, Yung mga- last thing, Meron yung ba? com shop. Okay, okay. Ay, com shop. Okay, Yung okay. nakalimutan ng bantay doon na open time ka. So, nilagyan ka ng limit, di ba? Pinatayan. Ang hirap. Oo, nakaka-bad trip yun, guys. Huwag nyo na maranasan yun. Sana. Tapos yung mga autosave dati is pumapalya pa yun eh. Yeah. Oo, yung di mo alam kung na-save ba or hindi. Ngayon kasi meron ka ng sense of assurance sa mga softwares natin ngayon na ay save na to. Kasi may drive, may mga cloud. Pero yung dati kasi, since bagong software siya, ang dami niya pang bug. Oo. Kaya, di mo sure kung nagkaroon yung... ka na ng habit eh. Palagi ka Oo. na Yun yung nagsisave. makakapanapak ka talaga eh. Pag umula akong kausapin. Huwag mo muna akong kausapin. Patapos na ako eh. Ngayon, pinahaba mo pa yung trabaho ko. Oo, ilang beses nangyari sa akin yan, guys. So, Oo. pero, just trust the process, enjoy it, huwag ka magpalimit. So, ayun talaga, masasabi namin dito. Okay, so let's move on to our siguro last question na ito eh. Last Okay, question na to. So, how about we talk about the future of arts? Kasi Oh my right now, all opinions are validated since ano lang to. It is a question for us to Oh, answer. chin-chin lang tayo dito, guys, ha. Yes. Wag niyo Wala kami kang i-cancel. Wala mampapa siya. Oh, it's a personal opinion, no? And it's Okay. up to you guys to respect it or to i-bash nyo kami. Pag Kayo nang bahala open dun. ka, magkape ka na lang and then sleep. Okay. Yeah, so ayun, ano kaya para sa inyo? Ay para sa iyo Elise. What is your Depende, okay. So, marami yan. Una, future ng Yes. art sa Pinas. Future ng art sa sarili mo. Then, future ng art worldwide. Okay, so sa una muna, the future ng art sa Pinas. Actually, nag-i-improve na. Unlike Yes. before na sobrang grabe yung stigma talaga. Kasi siguro Oo. malaking factor na rin yung may mga, di ba, SOCMED days na. So nakikita ng mga Yes. tao, na-open na sila unti-unti. So yung ginagawa nyo, super laking impact niyan. Lalo na sa mga matanders. Sa mga thunders din na-aware na sila kasi ang daming na-raise na awareness through social media rin. Pub sharing, small like TikTok video. So, ang future ng art sa Pinas is actually it's growing. It's Yes. leveling up na kasi the more dumadami na yung mga artists, especially mas malakas na yung mga Gen Z physically speaking. So, ang sumasakop na ng mga companies is more stuff na is like mga Gen Z. So, nagkakaroon na ng, let's say, revolution sa True. kung paano ba dapat ang art. So, if you will talk about like 90s, 80s, ayan, medyo, especially like mga early 2000s, late 2000s, malaki ang pinaglaban ng art community sa Pinas just to break that stigma. Kasi ang country natin is very patawag ito, parang strict siya. Masyado siyang tuwid na Yes. masyado silang invested sa mga pag-engineer anak mo talagang patarpulin ni nanay niya. Yan talaga yung mga trophy. So kapag ikaw nag-finance ka, siguro ito yung rebelde mong anak. Yung mga ganon. Yung mga ganong stigma. So eventually nakikita ko future ng art sa Pinas is slowly, Yeah. pero may progress naman na and it's slowly doing better na. So hindi siya, I'm not saying na in like 5 years magiging okay, pero the more time na kaya dapat napakahalaga sa mga artists rin na mag-share ng awareness, use our stores ngayon na meron tayo social media na magpakalat ng mga ganito is na malaking help siya to open their minds na may future ka sa art, it's not a bad career, it's not a bad choice, and especially, totoong career ang art. So, hindi lang naman dahil. Pangalawa, future sa sarili ko, siguro I see myself as an artist is I will be more invested sa illustrations. Funny enough na nag-start ako sa realism. So, and then now I'm converting to illustrations using my digital. Kasi hindi ako nagka-cartoonize sa tradition.
So, Oh, ginagamit ko lang yung traditions, like more if I have to draw someone na exactly like them or like may commissions or like ano kasi ako pag sa illustrations, direct ink na ako, hindi na ako nag-sketch. So especially sa oh, field ko kailangan ma-draw ko na yung Oo. tao within Mabilis. 2 to 3 minutes. Yeah. 2 to 3 minutes, kailangan ma-draw ko na siya, ganyan. So hindi na ako nag-i-sketch doon. So, pero malaking tulong ang digital kasi mas mapapabilis yung process mo. Then, as yes. an artist siguro, hindi ako nagsisi. The amount of regret, though I had it before, nung nasa second year ako, nagkaroon ako ng crisis na Mm. tama ba itong pinili kong buhay para mga Same. ganon. Same. Mga ganon. Pero ngayon, now that I see the outcome, I actually can say na super thank you 17-year-old self na pinaglaban mo yung na-envision mo before. Mm. So, na hindi ka nagpadala. So, if ang lagi kong iniisip, if my 17-year-old self ba nakikita ko ngayon, will she be proud? Ang masasagot ko is like, oh yes, like Oh, super, yes. kasi grabe talaga. Like, Yes, oh my God, sir. nasa Dubai ka na, nagdodraw ka na, street artist ka na. So, super thankful. So, dapat ang competition mo is you and you. So, kabawa, yung, let's say, yung high school self mo, pag tinanong mo, ox ka pa sa naging buhay natin. Pag Yeah. alam mong sasabihin niya na, yes, then, okay, tapos na ang laban, stop the comparison, yun na yun. Like, tapos na. Kasi ako, masasabi ko na, super saya ng inner child ko, like, the 12 years old Marceline, talaga pag sinabi na gano'n, pag nakita niya yung future niya ngayon, baka na siya makapaniwala sa nangyayari ngayon. So, super, ayun. Then, sa worldwide, sa arts, mabilis ang pacing. So, kailangan mong sumabay. So, as an artist, you don't have to awayin kung ano yung umuusbong na ngayon. You have to Yes. learn, adapt it, mold it on your own terms. Kailangan mo siyang matutunan, hindi mo siya kailangan kontrahin. Kasi before, maraming kumokontra sa digital arts, especially like cheating nga daw, hindi daw yan ganito, ganyan. Hindi siya totoong art kasi ganito, ganyan, may mga cheat codes, blah, blah, blah. Marami ako narinig na ganyan. But eventually, marirealize mo na it's a major role na sa field natin. So you have, Yes. whether you like it or not, you have to accept it. The world is not stopping revolving sa isang bagay. Yes. So, kailangan, you have to be also open-minded as an artist na wala na tayo kay Da Vinci. Wala na tayo kay Michelangelo. Guys, it's 2025 na in like 1 month. Kailangan na natin maging open-minded sa mga bagay-bagay. Wala na po tayo sa 16th century or kay Da Vinci na mga kumukuha ng pangkulay sa prutas. We have to grow. At the same time, hindi mo kailangan makita yung other artists as a threat. Kasi, whether you like it or not, magko-collab pa rin kayo, magiging isang team pa rin kayo just to have a one outcome. So, isang example niyan, sa idea, mag-uumpisa sa idea, mag-uumpisa sa process, then sa finalization, then another finalization again. Maraming finalization yan. So, you have to collaborate with your co-artist. Wag mo sila think na di naman totoong artist yan. Oo. Totoong Magkaiba kasi artist- kami ng style. totoong artist, ganito, ganyan. No, pero meron ako isang pattern na nakita ko sa mga artists is they have a weird sense of self. Sa ibang tao, weird. Kasi ako, weird ako before, especially sa family namin ni Angelo. Maraming na-weirduhan sa akin. Siyempre, na-boycott before. Tapos ang daming kulay ng buhok. Para akong sisiyo, every month nagpapalit ng kulay. So, nahanap ko yung sarili ko doon. And then, you don't have to explain yourself to someone. Always think na, ba't ko i-explain yung career ko na choice of career ko sa'yo if ako naman mismo naniniwala ako sa goal ko na yun. So, you really don't have to put yourself out there then explain yourself to everyone. Kasi if you keep doing that,
mauubos energy mo. So, save your time, save your energy, wrap it up, move on, and then focus on your goal. So, ayun Yes, yung sir. sa akin sa worldwide. It keeps revolving. You have to adapt. Kasi if ganito ang mundo, daloy ng mundo, pag ganun ka, like, pipigilan mo, hindi mo yun magagawa. Kasi, ngayon, digital na, monetize na lahat. So, malaki na ang tulong ng digital. Malaki na ang tulong niyan. Yes. Hindi na siya, guys, hindi siya threat kasi actually it's a big, parang ano na siya, main character na siya sa movie. So, parang nauna lang si traditional. And then, pero ito na, another branch ng art to. So, may multimedia, may digital artist, may cartoonist. So, no, it's a part of a group. So, ayun yung masasabi ko talaga. Yeah, grabe. What a wonderful advice for Grabe. those who are listening, no? Grabe. Grabe. Pero ano lang, fact check lang tayo. Regarding dito Yes. sa dwell tayo dun sa yung sinabi ko kanina na ano yun? For DTI? Yeah, yun sa DTI. Kung bakit nalakad yung Republic Act number 11904, which is Philippine Creative Industry Development Act. Ang pinaka-goal nito is the act seeks to promote and support the development of Philippine creative industry by protecting and strengthening the rights and capacities of creatives firm. Artists, Hell yeah. artisan, creators, workers, pati not just multimedia arts, pati yung mga indigenous cultural communities, pati yung mga nakikita natin sa Baguio, yung mga Oo. tawag doon, yung mga mga kino-consider natin as pasalubong, yung mga art na nandun. Mga abubot, kumbaga. Pero it's considered as art, indigenous cultural communities, content providers, and stakeholders in the creative industries as it defends. So, big thank you to Christopher Toff de Venecia, a key person in advocating for and advancing the interests of creative industry here in the Philippines. So, grabe, maraming salamat sa mga nauna na sumulong sa movement. Yung mga kinatay. Yung mga na-judge. Oo. Kasi tayo yung mga nagbe-benefit na tayo. Though nandun tayo, Yes, kaisa nila tayo dun sa move na yon. Pero less na yung wave of pressure. Kasi sila na yung unang humarap doon. Yes, girl. So, sila na yung nakakatay. Oo. Sila yung unang nakatay, na-judge, na-question. So, thank you talaga ako sa mga artists nila. Oo. So, maraming salamat, Christoph. And ikaw ngayon sa mga nanonood ngayon, thank you for being part of this community. Thank you for listening to the podcast. And we hope that you are empowered, you are inspired, you are educated, and we hope na nabigyan namin kayo ng sense of clarity towards dun sa kinakaharap nyo as an artist. Oo naman. Okay. So, grabe. Okay ba yung mga okay pa? Ano yan? Okay naman yung mga sagutan, diba? Pang Miss Universe na ba? Oo naman. Okay naman. Siyempre, okay. Pwede. Actually, yun nga, ang ganda ng usapan natin kasi sabi ko nga kanina, ang daming nabe-break na stigma. Daming nabe-break na mga elephants in the room. Yes. Yung mga ganyan na artist ka, walang pera dyan. Mga kaninang mga napag-usapan natin. Ayun. So, before we end, may mga gusto pa ba kayo i-discuss? Especially naman. Elise. May mga gusto ka pa bang i-share? Like, professionally speaking, teacher nga ako. So, pero parang nagulat din yung iba nung parang mas malaki pa yung sahod ko sa pag-freelance artist ko. Parang nagulat sila na, like, parang so, ayun, to be back at it, marami akong gustong idagdag sa mga nag-i-start ng career nila sa arts. Huwag kayo mapanghinaan. Nasa maling bansa lang din kayo. Malaki ang stigma dyan. So, Itatama pa lang. Oo, pero if you move to another country, mas na-appreciate nila yung sa arts. So, yun lang. Sana makatulong ako. And I support my cousin here and yung Sandrel. So, sana thank you po. Thank you very much. Naka-support ako. Naka-ano ako. Grabe.
Okay. So I would also like to thank our special guests, Miss Elise. Their insight and expertise have been very valuable. So we truly appreciate you taking the time to share to our viewers or audience your knowledge. So yeah. So now it's time to know where can our listeners find more of your works. So you can give your socials. Tag mo na at Elise Creates, guys. Any followers? Oy, pure yan. Wala yung mga robot. Hindi ko binili yung mga followers. Organic. Organic yan. Organic. All natural. Oo, natural yan. Nakuto pa ako dyan. Wala kang drawing pag di mo ako pinalo. So, malaking pinagdaanan ng 385 followers ko na yan. Ibig sabihin yan, 385 na yung nakilala ko sa tao. Na personal and pinalo talaga ako. So proud ako. Maliit man yung amount, but organic yan. Yeah. So, yon, hit nyo na yung follow, subscribe, lahat na ng like, share, heart button dyan to support our fellow artists. Elise. So, if you want to support us individually, you can follow us in our respective socials linked in the description. So, to support the Creatives Podcast, or if you want to see more of what we do, please follow us on Facebook, Instagram, YouTube, and TikTok. And be sure to like and share to stay updated on our latest episodes. So we would greatly appreciate your interaction as it would help us reach our fellow creatives. Anyways, starting a creative revolution. Together we create, together we rise. We are creatives.